be granted with extra 150,000. Ayan. So, at this point, we will now be answering questions. If may mga questions po from the media. Hello, good morning. This is for Ma'am. Yes, Ma'am, ikaw. Yes, Ma'am Lynn. Okay. Ma'am, a question lang ako. Was there any particular nga reason nganong Japan o Taiwan ang atong gipili in partnering with Agribiz and sa ato ang mga students? Thank you. As you all know, Philippines is ang agriculture dito sa abroad, specifically sa Japan and Taiwan, is highly mechanized sila, which is kanang outdated na ta or nabiyaan na ta Philippines. So mao nang gipili ang Japan and Taiwan as to their agricultural practices, as pati sa post-harvesting and lahang mga mechanization dito. And then, dungag po ako, ma'am, giunsa ba pagpili ang ato ang mga students po? As to sa students, so natin mga basic qualifications. So, pwede open na siya for out-of-school youth. Pwede po, recently, open na siya for mga college graduate na nag-graduate og mga agri-related courses. Tapos, nag-edad sila o 20 to 35 for Taiwan, then for Japan is 20 to 30. And also, appeal dito ang ilahang farming experiences, no? Kung nabigid sila farming experience, pila na sila ka years nga ga-farm, kay lisod po na magpadala ta dito og mga youth na wala joy alam, layo ba ang Japan o Taiwan. And aside ana is ang ilahang, of course, na sila yuta, no? Regardless sa size and ownership ato. Okay po. Right after sa ilahang training, di ba, na sila 50,000 and napad sila chance to have 150,000. Kato mga dili mapilian, ma'am, unsa ba na ba sila ihatag na services with the organization? Ang interns mo render? Yes po, mo render pa silang services? Wala sila, dili sila obligado na murag in return service nila. Wala nga na, but nag-open siya og opportunities sa ilahan no, na pwede ang atong mga government agencies na matap sila as resource person sa mga any agri-related productions, no, na makahelp sa ilahan, na makashare sa ato ang mga kapwa farmers diri sa ato ang localities. Thank you, ma'am. This is also for ato ang mga students, as ato ang mga alumni. Bisan kinsa sa inyo po, mag-ask ko if what is your, what pushed you nga mo apil ani sa ATI program at start, kung say yun sa ninyo pagsugod nga nakadto mo sa ATI, yun sa ninyo pag-ila sa ATI? Actually, sir, when I was in high school, maybe grade 8, sa kung pagka-remember, I was a member of 4-H Club organization, and I became a president when akong senior high school days. So, during that time, since high school, nailhan na dyan ako ang ATI, and tungod po sa 4-H Club, parang naging malapit ako sa agriculture. So, siguro, through 4-H Club siguro, sir. And since high school kasi, sir, nailhan na ako ang program dyan na Japan, and gusto dyan ako nga mo appeal ani nga program, but then dili man sila mo cater og kay kami ang first batch nga nagkuha sila og graduates, mga graduates. So sa past years dili sila kakuha og graduates, out of school youth lang nga gusto jud kayo ko mo appeal. So siguro last year was kanang blessing good na pwede na mo nagakuha sila og graduates, so that's why nag-push jud ko nga mo appeal ani nga program. Kasi challenge ninyo dito sa Japan, knowing dilahi ang culture sa Japan, agriculture sa Philippines, even so sa farming. So what was your challenge? Number one good dito, sir, kay in terms of work, walay babae lalaki. Kung sa work nga namo dito sa farm,
pantay mo tanan og trabaho. Walay babae ug lalaki. Kung mag-alsa og bugat ang lalaki, mag-alsa mo na feel po nila kaya sa babae. So parang gitan-aw nila dito nga kung mag-farm ka, walay parte-arte nga babae ko, bawal ko magngani. Ay, babae ko, dili ko pwede mag-drive ngani. O kung babae ko, dili ko pwede magngani. Dili, sir. Tagaan ka nila opportunity nga ikaw, mag-drive ka ani nga mga mechanisms or tagaan ka opportunity nga pwede ka ani nga mag-venture, ani nga farming. So, wala sila yung sir. So, unsay next step nimo for after your sa pag-pitch ana? Siguro sir, focus sa business. Kay mo may tagaan man may lag startup capital which is dako na kay nga tabang sa amo amo na lang amo nga siya ipadawon kay ang purpose sa program ang good mahimo ming leaders. So dapat pag uli na mo Pilipinas mahimo gyud ming mga leaders nga maka-inspire po to other farmers. So that's How old are you na po, ma'am? 24 po. 24. And to Ma'am Abris as well. I see Ma'am Jerry. Sir Jerry. sorry. Si Sir Jerry. So, same one, sir, na is about sa baka ka gibutang, sir. So, lahi po mo gina-designate ang inyong specialization. So, unsay imuhang gusto, sir, nga makita nga potential nga imong ma-contribute sa Philippine nga industry sa baka? Sa amo sir, dito lang sa isla sir is kulang yun mi sa source sa baka sir. So mao kung nakita nga problem, then sa karon sir na ako existing baka na. So ako lang siyang bali ipadayon kung mo ko sir, mulambo ang kuan sa baka sir. Okay, thank you. And to Ma'am Lynn, last po, Ma'am Lynn. Okay. Ma'am, dapat ay any words for upcoming nga mga participants of the Young Filipino Farm Leaders in Japan and in Taiwan? For the mga aspirants na to, no, na mga applicants or mga youth, don't hesitate na mag-apply aning program because it's dako siya nga opportunity sa atong mga youth kay kita kamo mga youth ang mga provider sa food, no, for food sustainability kay as you all know ang ato ang mga farmers karon is getting older, so wala na mo sumuray, which is money ang isa sa mga goal sa kami nga program. Thank you very much po, sir, from PTV. Yes, sir? May butog sa tanan si Bien Abanos di sa DXDC RMN Davao. Para ni sa pangutana kang Arnel Gikan, no, kana late daw siya. Unsay pinaka maayong hatod ani ngadto sa mga kabataan? Unsa may maayong epekto niini? Or naa ba ni maayong epekto para sa mga kabataan karon? Taga Department of Agriculture din isunod na to ni mga bata. So okay kay ni siya na opportunity sa atong mga youth, no, kay dili lang siya exposure or nag-adto lang sila dito sa Japan para lang mo tan-aw, kundi nag-undergo sila og intensive training na about agriculture, and aside na dili lang po siya about agriculture as well as their professional and personal mindsetting, no, ma-train po dito. Ay tama, sige sa mga bata. Para sa ako sir kay dako kay siyang tabang, especially highlight na ko ang mga out of school youth kay kanina program I think gina-priority nila ang mga out of school youth para tagaan ng chance to na maka-train po from other countries, which is very helpful for them na mag-start nga murag maghatag og boost sa ilaha sir nga mag-dwell into agriculture and to compete to other farms nga pwede po sila yes ma'am. Yes po. Sige, i-follow up na ko. Exchange, tama ba? Exchange student, exchange farmers. Exchange program siya. So walay mga Japanese nga mga batanon nga mani sa Pilipinas. So exchange program man siya, so naay reciprocal na program unsa may atong ihatag sa ilaha?
unsa may atong ma-offer po sa Department of Agriculture para anang nasod? Okay, exchange program man ni siya. Tungod kay exchange program siya, sir, nag-open siya og opportunities na for networking, sir, no, for Philippines and Japan. So katong mga interns nga ni-graduate na ani nga program is naga-contact gihapon ng ilahang lawban, which is ang ilahang host family for Taiwan, and host families na i-contact sila kung kamusta inyong business dira, unsa ang ma-help or makabasin ang ilahang products, pwede na ito mapadala sa Taiwan or Japan. So recently, no, ang katong sa Japan na mga graduates is na sila sa Manila last February or January, I think. Gipatawag ang mga host families nila na mga tuloy sa Manila for networking opportunities, business opportunities po. Pila ka book di sila, ma'am? Kini lamang silang tulo ka book nga ato ipadala sa laing nasod or napay lain na mga estudyante? For their batch, sir, is tulo for Davao region, but as a whole for the Philippines, for Japan, yearly na ay 23 slots, but for Taiwan is 50 slots for the whole Philippines. So, Siguro last na lang ako. This is an urgent na program gyud. Ilabi na nga nagka-idara na itong mga farmers. Posible ba nga kinahanglan na gyud kay ni nga himuon na to ning exchange program kauban ng atong mga partner nga mga nasod? yes, sir, because both parties is na opportunity both side. Para sa to Philippines is kanang late bitaw taas do sa mechanization sa mga practices. So ang other country or host partners na to is partner countries is maka-help sa to, and for the Philippines is kung unsay kulang sa ilaha, pwede po ta maka-help, maka-provide sa mga asto sa production po. Sige. Kining siguro no, kining mga student ay mo kahadlok sa kuha, ma'am, kay inani lang gid ko siguro mangutana. Unsa pa gi-expect ninyo ani sa inyong grupo, sa inyong batch? Kay wala pa mo nakadto sa laing nasod, di ba? Wala pa, di ba? Umana. Nakabalik na sila, sir. Fresh from Japan silang tatlo. Late lang gid ko naabot. Sige. Thank you kaayo, Sir Bien from RMN Davao. Ayan. So, we will now be hearing from Sunstar Davao interns. Hello po, good morning, and this question intended for Miss Lynn. Ma'am, many young Filipinos see farming as a less desirable career. Then, beyond training programs and opportunities you mentioned earlier, what policies or changes or strategies do you think are necessary to make agriculture more attractive sa ato ang mga kabatanunan karon? Maybe ang mindsetting yun na ang farming is not just farming. We should think of it as a business, no? Which is mao na ang kulang sa ato ang mga Pinoy, kaya nga tong makita ang farmers or ang farming is farming lang yun siya, unlike sa Japan and Taiwan business. And ang farming dito sa gawas is mao ang number one na in demand na trabaho dito compare sa mga engineering or any profession. So kana. Okay, ma'am. So, next question, ma'am. For the scaling agricultural innovation, di ba, some agricultural technologies in Japan and Taiwan are highly mechanized and capital intensive. So, how can these young Filipino farmers apply these innovations? Di ba, sila man to ang gikan na sa labas sa Japan and Taiwan. So, how them apply this innovation despite financial and logistical constraints po? So, naman ta mga government agencies, no, na magtabang sa ilaha. Dili naman solely nga sila ang mag-implement. So, ang atong mga graduates is pwede sila mutap and identified na po ni sa ilahang municipio and province as well as national agencies na sila po ang murag priority na beneficiaries to whatever na interventions na mahatag sa government po.
Last question po, for the long-term impact po, how does the ATI measure long-term success of the young Filipino farmer leaders? Are there any specific indicators that show its impact on Philippines agriculture po? Siguro no is ano siya, I think every 5 years manggod siya ang monitoring ani. So for the previous na mga ni-graduate ani, na ako yung mga na-monitor na successful na siya and thriving ilahang farm. Na yung mga outstanding youth farmers na no na different na gyud ang ilahang as to sa production and naapoy uban nga na employ na sa government, specifically sa ato ang mga agriculture's office na dira ang naging head na sila wherein naka-help sila na sa ato ang mga agriculture sector na mag-share of knowledge po. Thank you. For the participants, any of you can answer this. Before joining the program, what were your biggest misconceptions about agriculture, and how did the experience in Japan or Taiwan change your perspective? So, before ko nag-join Anis, sa ako kasi related ko yung courses ko po, yung course ko related sa agriculture po. So, aside, nakita na ko nga uban nga mga, sa mga uban nga mga courses nga, well, nag-eskwela pa ko ginaingnan ra ang agriculture, naghambas-hambas ra. Pero, ang wala kabal sa tanan, farming or agriculture is a noble profession. So, unsaon na lang ang isa kakalibutan kung walay pagkaon, kung walay nagaproduce og pagkaon. 'Di ba? Walay dili ta mo strive kay gutom tanan. So, isa pod nga naano nako nga is nakita nako nga importante jud ang or nako ang kuani nga program is kay bisan sa ako ang sa community, bisan sa level sa ako ang sa pag-uma sa akong papa, nakita-an jud nako nga ang farming is very late na jud sa mga technology, sa mga especially sa knowledge and know-how. So isa pod nga nakaano sa ako ang what if mo join ko ani nga program katong nawal-an ako sa pag-post sa ATI Davao Region nga page na naadi ay opportunities, naid ako nga opportunities nga makuha dire sa ani nga program nga gihatag sa ATI po or sa Department of Agriculture. Ay, ma'am, how do you plan to share the knowledge and techniques you've learned with local farmers, especially for those who may not have access to formal training since you've undergone naman sa formal trainings? Yes po. So, hopefully po soon, pag ma-establish ko na po yung aking proposed na business proposal, so pwede po sila mag-tap sa akin and then pwede o mag-benchmarking or maghatag pud kog knowledge para sa ilaha po or sa community or sa level pa lang sa community po sa mga youth pwede na ko sila matudluan or maghatag awareness sa akong gi-propose nga business na kana is useful din po sa municipality or sa region po. Yeah, sure. Siguro po mas nindot mag-start if it introduced through 4-H Club organization kay through kabalo naman mo sa 4-H. So 4-H Club is means head, heart, hands, and health. So organization na siya nga naga-focus through like the organization nga naga-focus on agriculture, especially for the young ones. So siguro i-introduce ang farming number one, ang farming or ang agriculture in through organization which is the 4-H Club kay para sa ako effective kay dira ako nagikan, dira ako na-inspire maayo why nga lang ako diri karon. So maybe 4-H Club organization. Thank you so much po. Hello, this question is intended for Ma'am Lynn. Ma'am Lynn, no? Sorry, Ma'am, ikaw na po. Alright, so considering that our country is completely different sa mentioned countries, which is Japan and Taiwan, yeah. How can we, in terms, we are different in terms, especially sa climate and advancement of technology and
sa culture especially. So how can we apply and execute those knowledge here sa Philippines, which is especially our country is duha ra gyud ang climate na to. We cannot execute when there's snow, winter, or so how can we makasabay ba ta ma'am sa ilahang dagan? I think the best na maka-answer sa imong question is ang katong naka-experience Yes. Okay po, yes. Actually, kung pugso na to through through technologies, makapas juta. Kay through greenhouses, na naman tayo modified atmosphere. So, modify na nato ang kabugnawon ng kainiton sa through greenhouses. So, possible nga ang mga plants from other countries kay ma-apply na to diri if kita mismo mag-create or mag-invent og mga technologies na kaya nato mag-modify og temperature and moisture and other nga kina-consider sa pagpatubo sa tanom. What about the others po? Masigna sila. I want to hear about the climate good kay how can we have adjustment here since they have different farming ways. So sa ako apod is sa commodity nako sa Hiroshima is ang so pabago-bago ang ang klima doon, may summer, may winter, may spring, may fall. So doon naman sa panahon ng ng summer po, which is tayo baka-relate tayo kasi kita manggod is duha lang ka init og ulan. Yeah. So dito nakita nako nga naay mga farmers nga nag-engage sa aquaponics or hydroponics, which is bisag init kaayo ang panahon is nakaproduce gyapon sila og mga plants from hydroponics po. So kita nakita po nako nga pwede po nato i-adapt, especially sa mga climatic area nga kanang ang problema jud ang kainit or ang kaulan, which is makontrol nimo ang temperature. Yes po. Alright, thank you. Okay, thank you so much atong partner sa Sunstar Davao. So, i-add lang nako dito sa financial constraint knowing nga katong sa question ni ma'am, financial constraint sa ato ang mga students kay mao na siya na nag-grant mi sa ilaha og 50,000 as a start-up nila sa ilahang business. Then additional 150,000, there's a chance na matagaan pa silang additional 150,000 if mapilian ang ilahang business proposal. Ayun. So, ang ginagawa din po ng Department of Agriculture to encourage more youth na mag-pursue sa agriculture is we have the Easy Agri Scholarship college grant. For now, since nag-start 3 years ago ang Easy Agri Scholarship nato nga program, naanatay 40, a total of 40 scholars, 12 diha nakagraduate na, and we all right now naatay 28 existing na mga scholars. Every year, we are funding 900,000, almost 1 million for the 14 scholars hantod na makagraduate sila sa sulod sa 4 years. Then additional kung 5 years para sa mga nagkuha og agricultural engineering. So kani siya para sa mga anak ug mag-uuma na willing na mo take into agriculture nga career. Naade nagkuha og mga agri-economics, agri-enterprises, unsa pa nga mga courses, BS Agriculture, BS Engineering, basta